Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? For today's video, sasagot po tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po, yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, boss, may tanong ako. May pair akong Alps 2 na may inakay na. 4, magpo 40 days na. Yung una, hinahabol at tinutukan ng parent na kak. Anong dapat gawin? Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga po ng mga ibon. Sa tanong sa atin ng kaibon natin, meron daw siyang Alps 2 na may inakay, 4. Tapos magpo 40 days na daw. Hinahabol daw at tinutukan ng parent na kak. Ano daw ba ang pwedeng gawin? So kapag po yung inakay nagsisids na, pwede na po yan iwalay. Ginagawa po ng parent ang ganyan sa kanila kasi po parang kumbaga inuutusan na lumabas yung inakay para mag-seeds. Ganun po yan. Kaya po huwag kayong magtataka kapag po nakikita po ninyo na ganun ang nangyayari. Dahil ang gusto lang po ng parent ng alaga po ninyo, lumabas po yan at mag-seeds na para po matuto ng kumain mag-isa. So yan po ang purpose niyan. Kaya po minsan makakapansin kayo ng mga painakay po ninyo na yung likod talagang kumbaga parang kung tawagin na bakbak, yung nakakalbo yung mga balahibo sa likod na tumutubo. Minsan tinutukaya ng parent para po lumabas. So dyan yan sa part ng yan tinutuka ng mga parent. Ang purpose po niyan, lumabas siya at mag-seeds para matuto ng kumain mag-isa. Kaya po kung nakikita na po ninyo na kumakain na po yan mag-isa, nagsiseeds na, pwede nyo na po yan iwalay para po hindi mabuli ng parent. So yan lang po ang dapat ninyong gawin at normal po ang ganyang senaryo sa mga alaga natin. So yan po yung una. Pangalawa na tanong, idol, maglalabas po ba ng ang parisan ko na non-opa? May inakay na po sila, 45 days na yung inakay. Di ko alam kung may nilabas na non-opa. Ang parisan ko po ay Bio Pastel, split opa, split ino. Ang kapares green opa, split ino na hen. Idol, God bless, sana masagot. Po uli, salamat. Mga kaibon, dito sa parisan ni Sir, ang parisan niya Bio Pastel, split opa, split ino. Ang kapares green opa, split ino na hen. Ang ganitong klase ng parisan, maglalabas po ito ng normal na hen. Ang pwede po kasi nitong maging inakay na ganitong klase ng parisan ni Sir, sa visual, pwede yan maglabas ng opaline ay ng Lutino opaline, cock or hen. Pwede maglabas ng Lutino normal na hen. Pwede rin po yan maglabas ng Lutino split opa. Sa non-visual naman, pwede yan maglabas ng opaline cock or hen. Possible split ino. At yun na nga, normal hen, possible split ino. At split opa, possible split ino. So yan po ang pwedeng ilabas niyan. Naglalabas po yan ng normal na hen. Kaya po doon sa mga naging inakay na non-visual opa, kapag cock yan, automatic split opa. Kapag hen, automatic normal lang yan. So yan po, pangalawang katanungan sa atin ng kaibon natin. Ito po yung pangatlo. Good day boss, idol. Ask ko lang po kung ano ang mas magandang ipares sa na-acquired kong Parblue, Opa, Muabe, Pale Faded, Slotty na cock. Meron po bang akong hen na pwedeng pumares, isang Yellow Bulls Opa, isang Lutino, isang Parblue Pale Palo, isang Bluetooth Pale Palo, saka isang Green Opa Split Ino, saka
Ano po kaya ang ID ng magiging inakay nila? Sana masagot po at maraming salamat. God bless. So dito sa na-acquired ni Sir, grabe ang ID, napakahaba. Parblo Opa Muabe na pale faded na slotty pa. So mas maganda kung akong tatanungin sa mga ganitong klase ng parisan, ipapares ko po ang ganito sa mga pale follow para po mas maganda po ang kalalabasan. Or kaya naman kahit po ipares mo yan sa dito sa Bluetooth mo na pale follow or kaya naman sa normal na mga parblo. Kasi kak yan, maglalabas yan ng pale faded na hen. Maglalabas din po yan ng pale faded ay ng split kapag nag-cock split pale faded. So halimbawa pinares mo sa parblo Opa hen, maglalabas po yan ng pale faded na hen sa mga magiging anak. Maglalabas din po yan ng kapag nag-cock halimbawa opaline split pale faded. So yan po kasi ang pwedeng maging ID ng inakay niyan. Kasi po ang mga pale faded mga kaibon, 6 link po yan. So kung gusto mo puro visual din ang maging anak na pale faded, ipares mo po sa pale faded din na hen. So ngayon dahil 6 link yan, ang parisan mo po wala naman pong kargang pale faded yung Opa Parblo for example na hen, kaya magiging anak po niyan 6 link na doon sa mga pale faded na ilalabas. Kapag nag-visual Opa hen, automatic po pale faded po yon. Kapag nag-cock naman yung Opa, automatic po split po yon mga kaibon. So pwede rin po yan maglabas ng slotty, depende po doon sa mga kakargahan na inakay. So para sa akin mas maganda ang mga ganitong klase ng mutation, ipinapares po ito sa mas maganda sa mga solid color kagaya po ng parblo. So once again, tandaan natin ang pale faded po 6 link po yan. Ang pale faded po magkaiba po yan sa pale follow. Ang pale faded kulay itim ang mata, ang pale follow po kulay pula ang mata. So 6 link po magiging anak din po niyan dahil ang mode of inheritance din po niyan is 6 link mga kaibon, parang opaline. Baka po maguluhan kayo sa nabanggit kong magiging ID. So dahil po ang merong kargang pale faded cock, ang kapares ay walang kargang pale faded. So bali 6 link ang magiging anak po niyan. Kapag nag-hen, automatic po yung pale faded yan na visual. Opa hen, pale faded. Ngayon kapag nag-cock, Opa cock, split pale faded. So yan po ang magiging ID po niyan. So yan po. Ito po yung panghuling tanong sa atin. Good day idol. Magandang ipares sa green pastel pus Opa possible split ino or split ino, split parblo. Salamat, sana mapansin. So dito sa mga pastel, mas maganda diyan ipapares ninyo pastel din or kaya naman opaline split ino. Dahil po ang mga pastel meron po yan dugong ino, galing na po yan sa mga parisan na merong dugong ino, kaya po naglalabas ng pastel. Kaya once na meron kayong pastel, it-is breed nyo po yan sa mga merong dugong ino. So mas maganda po niyan ipares mo po yan sa opaline na split ino, at mas maganda split din sa parblo para po project Cremino Opa. So yan po yung tanong sa atin. Meron pa pala tayong isang katanungan, ito panghuli. Boss, pag pinagbangga ba ang back to back Opa split ino split blue, sure ba na B2B split ino split parblo din ang iaanak kahit walang visual na red eye sa parent? So kapag pinagbangga mo ang back to back na Opa split ino split blue, so hindi po yan maglalabas ng parblo. Wala naman pong merong dugong parblo sa parisan. Ang pwedeng ilabas po niyan albino kung naka-split sa blue. Kung green po yan, maglalabas ng albino, maglalabas din po ng lutino. Ang lutino po naka-split na po sa blue. At sa mga non-visual na anak, lahat po yan
ang ilalabas opaline, possible lang po sa split sa ino, at hindi rin po yan maglalabas ng parblo dahil wala nga pong dugong parblo sa parisan. Itong tandaan po ninyo, kung gusto po ninyo makapagpalabas ng parblo sa magiging inakay, kinakailangan ang parent back to back, or kaya naman ang parent back to back naka-split sa parblo. So para po maglabas ng parblo. So kung Crimino OPA project, kinakailangan back to back ang parent naka-split sa parblo, naka-split sa ino. So kung naka-split lang po yan sa blue, albino po ang pwedeng ilabas nitong tinatanong sa atin. So kapag po pinagbangga mo yan, yan lang po ang ilalabas niyan. Pwede maglabas ng visual na Lutino OPA, split blue kung green series yung hawak po ninyo. At pwede maglabas po yan ng albino opaline. Sa non-visual, pwede po yan maglabas ng green, possible split ino. At pwede po yan maglabas ng white bulls OPA, possible split ino. So yan lang po ang pwedeng ilabas niyan. Sa mga kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.